Assistance ng DSWD sa mga naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao kanina umaga. Ating aalamin kasama si Assistant Secretary Irene Dumlao, ang tagapagsalita ng DSWD. ASEC Irene, magandang tanghali po. Yes, ASEC? ASEC Irene. Magandang tanghali, Miss. Magandang tanghali, Miss Angelique. Alright, it's good to hear from you. Ano po ang pinakahuling datos ng DSWD sa bilang po ng mga pamilyang naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao ngayong umaga at saan po yung mga lugar na nakatuon ang inyong monitoring ngayon? Well, Miss Angelique, kasalukuyan pa rin po ang nakikipag-ugnayan ang Department of Social Welfare and Development sa mga local government units para ma-assess yung pong damage nitong lindol na nakaapekto nga po sa Mindanao region. Gayon din po, kinakala pa ang impormasyon at ang datos hinggil sa bilang ng mga naapektuhan. And soon as mai-provide na po ito ng local government units, ay ibabahagi ito ng DSWD. We understand, nakafocus po ang mga lokal na pamahalaan sa pagbigay ng inisyal na tulong sa mga kababayan nating naapektuhan, particular na po yung pag-evacuate o paglikas ng mga pamilya at individual sa mga evacuation centers. Yes, ASEC, si Joshua po ito. Sa mga ganito pong sakuna at yung mga pamilya na magpupunta sa mga evacuation centers, ano-ano pong uri ng tulong agad na kailangang ipinagkakaloob ng DSWD sa kanila? Kasama po ba dito yung mga psychosocial support? Partikular na doon sa mga bata na nakaranas itong lindol. Yes, Joshua, magandang tanghali sa iyo. Tama, aside from the food and non-food items na ibinabahagi ng DSWD, ay yung pagtitiyak din na naproprotektahan yung mga vulnerable sectors natin. Bahagi yan ng isinasagawa natin ng camp coordination and camp management and protection of the internally displaced persons initiative. Gayang nang nabanggit ko, meron tayong mga ibinabahagi na incident stress debriefing, particularly sa mga vulnerable sectors. In this case, doon sa mga bata na nasa mga paaralan na, nakapasok na kaninang umaga. Dahil alam naman natin, ganito po nga mga insidente ay nakakadulot ng stress o anxiety sa kanila. Nakaka-apekto rin ito doon sa kanilang mental well-being. Kaya meron tayong mga trained na mga social workers sa sa pagbabahagi ng psychosocial interventions, and kasama rin po natin ang Department of Health sa pagbabahagi nga po ng serbisyo na ito. ASEC, si Greg Gregorio po ito. Alinsunod po dun sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr. kanina, kumusta na po yung prepositioning ng family food packs, hygiene kits at iba pang relief items para dun sa mga lugar na naapektuhan ng lindol at syempre yung binigyan ng tsunami warning? Yes, Greg, gaya nga po ng sabi ng ating Pangulong Pangulong Bongbong Marcos Jr., we will not leave Mindanao behind. So sinisiguro po ng DSWD na agad tayong makapagpadala ng tulong dahil meron tayong sapat na mga family food packs na naka-preposition na sa iba't ibang warehouses natin dyan sa Mindanao. Sa katunayan, Greg, nasa mahigit 1.1 million family food packs po yung naka-preposition sa warehouses natin dyan sa field office. 9, 10, 11, 12 at gayon din sa field office Caraga. At gayon din po, ongoing yung pagpapadala natin ng mga mobile storage units mula po sa ating Mindanao Disaster Resource Center dyan sa Region 12 para magamit na temporary hospital. And gayon din po, nakadeploy na ang ating mobile command center at ang ating mobile kitchen para makatulong nga sa mga internally displaced persons dyan po sa rehiyon. Yes. And si Secretary Rex Gatchalian ay patungo na rin po dyan sa Region 12. Siya ay nanggaling po sa Pagadian dahil meron din po tayong isang activity kanina. But nung nalaman niya po yung insidente at batay na rin po dun sa utos ng Pangulong Marcos Jr., ay agad po siya na nagbigay ng instruction din sa ating mga field office regional directors, and gayon din po siya ay patungo na rin dyan nga po sa South Cotabato para makapagbigay din ng tulong sa ating pong mga kababayan.
Yes, sa ASEC Irene, kamusta naman po ang pag-ugnayan ng DSWD sa mga lokal na pamahalaan, pati nga po evacuation centers upang matiyak na ang agarang pagtugon po natin sa mga residenteng nailikas mula sa mga coastal community? Miss Angelique, sa kasalukuyan naka-red alert status tayo. So ibig sabihin, ito na yung highest level of readiness sa isinasagawa na response kapag may mga ganitong mga kalamidad. Ang ibig sabihin po niyan, all human and material resources are made available para po sa ating mga kababayan. Dahil dyan, na-activate yung ating response clusters at yung ating pong incident management teams na siya namang pong tumutulong sa mga local government units para agad po natin maibahagi yung kinakailangang assistance sa mga apektado nating kababayan. Yung ating mga miyembro ng mga quick response teams ay naka-deploy na rin at sila na ang kausap o kasama ng mga local government unit responders para mas mapabilis pa yung pag-profile natin sa mga internally displaced persons at pagtitiyak na yung kaukulang tulong ay maipabot po sa kanila. ASEC, sakali man po, wag naman sana na magkaroon pa ng malalakas na aftershocks at magkaroon po ng karagdagang paglikas ng mga residente, ano po yung magiging contingency plan ng DSWD? Ito po bang red alert status ay sasapat po? Well, yes, Joshua, nasa mahigit 4.7 million yung family food packs, yung ating stockpile. Naka-ready tayo mag-assist at mag-augment pa ng resources ng mga local government units dyan nga po sa Mindanao region. Gayon din po, patuloy pa rin naman ang ating pong production ng mga family food packs, and meron po tayong mga existing framework agreements with private distributors. So kung kinakailangan pa ng karagdagang food and non-food items ay maaari tayong mag-draw down from those framework agreements to complement the food and non-food items that we have already produced and have already prepositioned. So nakahanda tayo, Joshua, for any eventualities. ASEC, in relation to non-food items, meron din po bang posibilidad na magbigay ng DSWD ng emergency cash assistance dun po sa mga pamilyang nasiraan ng bahay o kabuhayan dahil po dito sa epekto ng malakas na lindol? Well, of course, Greg, bahagi yan ng mga interventions ng DSWD na una, tiyakin na sapat nga po yung mga resources at mga tulong na naipapabot natin sa mga kababayan po natin. At of course, kung ano man po yung maging resulta ng assessment na isinasagawa, yung rapid damage assessment and needs analysis, at kung makita po dyan na kinakailangan mag-provide pa tayo ng ibang mga tulong, kagaya nga ng mga cash transfers para masuportahan yung recovery ng ating mga kababayan na apektuhan, yan po ay gagawin ng DSWD. At bilang panghuli po, mensahe po ninyo, paalala na rin sa ating mga kababayan na apektado nitong malakas na lindol. Well, unang-una, nais natin pong palalahanan ng ating mga kababayan, particularly those who have been affected by this quake, na maging kalmado po tayo at makipag-coordinate sa ating mga local government units para sa maayos na pagpapahatid ng tulong. Lagi po nating pinapaalalahanan ang ating mga kababayan na huwag po kayong mag-alala. Hindi nyo po kinakailangang mag-worry kung ano pong inyong kakainin kapag kayo po ay magtungo sa mga evacuation centers, sapagkat nakahanda po ang inyong pamahalaan na i-provide yung kaukulang tulong sa inyo. So again, makipag-ugnayan po tayo sa ating pong mga LGUs kung sinabi po o kayo po ay nabisuhan na lumikas, makinig at gawin po natin ito sapagkat ito ay para sa inyo pong kaligtasan at para sa inyong proteksyon. Again, nandito po ang inyong pamahalaan para tumugon sa inyong pong mga pangangailangan. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Assistant Secretary Irene Dumlao, ang tagapagsalita ng DSWD. Maraming salamat din po at magandang hapon.